At na-miss nga namin ang mag-ulam ng kabute. Kaya kailangan nating magtanim uli para makatikim. So ayan, si Daddy nakapagbabad na siya ng tuyong dahon ng saging. Hindi na natin naipakita. Bakit So ayan, inaalis na yung mga pinantakip. Tinakpan siya para walang dumaan na tubig. Hindi man. Para basang-basa lahat yung mga tuyong dahon ng saging. Yung lying. Okay. Itong mga dahon ng saging na ito ay ibinabad ng mahigit 1 oras. Bakit? So, ayan na siya. Kita nyo, basang-basa na, nasipsip na ng dahon yung tubig. Parang lupa, tumigas Yan, na. ang sukat niyan, 1 ruler kada putol. 1 ruler, taga-putol? Kada putol, anak. Kada Yan, putol. tingnan mo, yan kukunin ni Daddy. Ganyan. Dami. Ilalagay niya muna dyan sa gilid, papatuluin para Ganyan pala yan. hindi siya masyadong basa. Hangoy na yan lahat. Ang daming tubig sa ilalim. Parang Amoy, nag-floating. alam mo ba kung anong amoy niyan? No. Siyempre, amoy yan ang dahon ng saging. Yes, tig. Ang daming Amoy saging? Floating lang ba Amoy yan? saging? Dahon ng saging. Amoy saging. Ayan, tingnan mo yung sabaw, Banana juice. Ayan siya, Basang-basa ng tubig. Yan. Sa lalim. Parang Walang tamang Fish mo pagbababad. naman, Mami. Parang Mami, pakita na parang, basa talaga siya, opo. Mami, parang nag-floating Yan. lang sa ibabaw. Yan, at papatuyuin siya dyan mga 10 minutes bago siya hakutin papunta dun sa pagtataniman. Ayan na yung tubig, kita mo. Kita ko talaga. Mami, Maya-maya hakutin na yan para ready na magtanim. Ito naman yung ating binhi. Ito yung gagamitin sa pagtatanim. what is binhi? Yan, spoon. Spoon ang tawag dyan. Yan ay gawa sa tabako tsaka sa kusot. Ba talaga isa? Ang gagamitin nating binhi ay mga 2 kilo. Ang isang supot ay 500 grams. So, 4 na supot ang gagamitin natin dito sa ating pagtatanim. Bakit talaga isa bucket? Para paghalu-haluin, para hindi compress yung iba. Ano yung compress? Yung para hindi siya dikit-dikit. Para nakadistribute pag tinanim ni Daddy. Gaya niyan, tingnan nyo, dikit-dikit. Kaya yan ay hahaluin pa. Okay. Para distributed ng maayos pag itinanim. Hindi man yung sa kabilang side madami, yung sa kabilang side kaunti lang. Kaya kailangan ganyanin. Wow. Parang sand yan eh. Ayan, makita nyo. Parang Yan, meron niyang mga mga vitamins. amag-amag. Yun ang pinaka seeds niya, kumbaga. Matindang seeds. Maliliit, hindi namin makita. Isang microscope, makikita nyo yun. Okay. Mag-grow pa lang yun. Ating Pag niligaw naitanim na. na. Mami, bakit lahat ay nilagay ni Daddy ang sabi mo? 2 kilo lang yan. Okay. Ang ma-harvest natin dyan, mga Kailangan lang. 10 kg na kabote. Hindi na natulo yung ating mga dahon. Hakutin na yan. Para ready na magtanim. Tingnan mo, hindi na natulo dun sa jacket. Yeah. Yan. Tabaki lang yan dyan. Malapit lang naman yung ating babaran. Papunta dito sa pagtaniman. Magsisimula na tayong magtanim. Ayan lang. Ipapatas lang siya sa lupa. Didikdikin para hindi man guang, para hindi man guguho yung ating plat. Gaya nung sa mga nakaraan na nating videos,
ng pagtatanim, ganun pa rin. Yun pa rin ang susundan nating mga Mami? step. Pag pantay-pantay na yung unang layer ng ating mga dahon, lalagyan na siya ng binhi sa magkabilang gilid. Hindi na kailangang lagyan yung gitna. Kasi kung lalagyan mo yung gitna, mahirap nang makasibol yung kabute. So, dapat sa magkabilang gilid lang. Gaya nito. Huwag masyadong madami yung binhi. Kasi pag madami siya, dikit-dikit, hindi rin siya makakalabas ng maayos. Yung mga kabute kapag nagsilakihan na sila. Ganyan lang. Ganyan pala yan. Ba't kakaunti? Hindi man pwedeng madami dahil magsisiksikan yung mga kabute. Pagkatapos na mailagay yung kabute, yung binhi, papatungan ulit siya ng mga dahon ng saging. Yan, gaya niyan. Padalawang layer na yan. Pagkatapos ng dahon ng saging, binhi uli. Ganun pa din, lalagay sa gilid. Pagkatapos, lalagyan ulit ng dahon hanggang sa saktong sukat siguro, mga 4 na patong ng dahon. Mami? Pag masyadong mataas, baka naman gumuho na. Or kaya hindi kakasya yung plastic mo na pantakip. Hindi na namin na ipakita yung pagtatakip ng plastic pagkatapos ng pagtatanim. So, pero ito yon, ito yung plat na itinanim. May, tingnan nyo, makakaani na tayo. Basta pagka tapos magtanim, tatakpan ng plastic. Dapat yung plastic na itatanim ay yung clear para pag after ng 10 days, pwede nating makita, masilip dun sa plastic kung may mga sukol na or yung maliliit na kabute. Kasi kung low na or yung black na plastic yung gagamitin, hindi natin makikita kung may sibol na. Hindi gaya nitong kulay puti na makikita mo mula sa labas. Hindi mo na kailangang buksan. Kasi hindi mo rin naman pwedeng maya't maya buksan yung plastic dahil sisingaw, mamamatay yung mga pinheads ng ating kabute kapag laging binubuksan. Hindi advisable na maya't maya buksan yung ating tanim. Ito lang yung basic na pamamaraan ng pagtatanim ng kabute. Kung gusto mong mag-experiment ng mas maraming ani o kaya ay mas ma-shorten yung time para makapag-harvest, nasa sayo na yun. Pero ito, sigurado na makakaani ka kung susundin mo itong proseso na ito. Thank you for watching.